Bigla ang dumating ang bilyonaryo sa oras ng tanghalian at hindi makapaniwala sa nakita. Ang lagapak ng mga susi sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw na parang putok sa nakabibinging katahimikan ng bulwagan, ngunit walang sinumang nakarinig. Siya, isang lalaking sanay na nanginginig ang mundo sa kanyang presensya, ay natigilan sa pintuan ng sarili niyang silid-kainan. Pakiramdam niya ay nagyelo ang dugo sa kanyang ugat at kasabay nito'y kumukulo naman sa kanyang sentido. Walang saysay ang nakikita ng kanyang mga mata. Ito ba ay guni-guni? Dahil sa stress? O marahil isang malupit na biro ng kapalaran? Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang kwentong ito. Ang malamig na katad ng upuan ng kanyang mamahaling sasakyan, ang tanging nararamdaman ni Don Ricardo Villena III. Ang ugong ng makina ay isang pamilyar na himig sa kanyang pandinig, isang tunog ng kapangyarihan at kontrol na laging nagpapakalma sa kanya. Habang binabagtas ng sasakyan ng daan, pauwi sa Forbes Park, ang isip niya ay lumilipad pa rin sa mga numero, sa mga merger at acquisition, sa pagpapalago ng imperyong ipinamana sa kanya. Galing siya sa isang biyahe sa Singapore na muling nagpatibay sa posisyon ng Villena Corporation bilang isa sa mga pinakamalaki sa Asia. Tagumpay. Iyon ang salitang laging idinidiin sa kanya ng kanyang ina, si Doña Imelda. Tagumpay sa lahat ng bagay. At para kay Ricardo, ang tagumpay ay nangangahulugang kaayusan, disiplina, at walang puwang para sa anumang kaguluhan. Pagpasok ng sasakyan sa malawak na gate ng mansyon, isang pakiramdam ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang mansyon ng mga Villena ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng kanilang yaman at kapangyarihan. Bawat sulok ay perpekto. Bawat gamit ay nasa tamang lugar. Walang alikabok. Walang ingay. Ngunit ng gabing iyon, may iba. Pagtapak niya sa loob ng malaking pinto na gawa sa nara, hindi ang inaasahan niyang katahimikan ng kanyang narinig. Isang halakhak. Isang maliit, matinis, at masayang halakhak ng isang bata. Natigilan si Ricardo. Kumunot ang kanyang noo. Ang tunog na yon ay banyaga sa loob ng mga pader na ito. Sinundan yon ng isa pa at isa pa, na parang naghahabulan. Ang kanyang paunang pagtataka ay mabilis na napalitan ng inis. Sino ang nangahas na basagin ang kaayusan ng kanyang pamamahay? Sinundan niya ang pinanggagalingan ng ingay. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay walang tunog na lumalapat sa makintab na sahig na marmol. Dinala siya nito sa formal na dining room, isang silid na bihirang gamitin para lamang sa mga mahahalalagang bisita at kasosyo sa negosyo. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany na kayang maglaman ng 24 na tao ay laging nakatakip ng puting tela. Ang aranyang gawa sa kristal ay kumikinang sa itaas, isang simbolo ng kanilang karangyaan. At doon, sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang eksenang halos magpabagsak sa kanyang panga. Ang bago nilang kasambahay, Liana, iyon ang pangalan niya kung hindi siya nagkakamali, ay nakaupo sa isa sa mga upuang may velvet. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng makintab na mesa, ay 4 na maliliit na plato. At sa paligid ng mesa, sa mga upuang para lamang sa mga pinakamayayamang tao sa bansa, ay may 4 na batang lalaki. 4 na magkakamukhang batang lalaki. Sabay-sabay silang kumakain ng kaning dilaw mula sa kanilang mga plato, gamit ang kanilang maliliit na kamay. Ang kanilang mga bibig ay may mga mumo at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa sa simpleng pagkain na yon. Naramdaman ni Ricardo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, isang nag-aalab na galit. Ang kabastusan, ang kawalang respeto, ang kanyang formal na dining room na ginawang isang maruming palaruan ng mga... Sino ang mga batang ito? Anong kabalbalan ito? Ang kanyang boses ay malamig at matalas, parang isang latigo na humampas sa hangin. Sa isang iglap, ang masayang tawanan ay naputol. Ang 4 na bata ay natigilan.
Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Si Liana ay napatalon sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay namutla na parang papel. Sa Senyorito Ricardo, nanginginig niyang sabi, "Hindi ko po alam na uuwi na kayo." "Hindi iyan ang tinatanong ko," mariin niyang sabi. Bawat salita ay may bigat ng kanyang galit. Lumakad siya palapit. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gamitin ang silid na ito? At sino ang mga batang ito? Mga anak mo. Dinala mo ang iyong mga bastardo sa loob ng pamamahay ko? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liana dahil sa huli niyang sinabi. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay ang paglapastangan sa kanyang teritoryo. Ngunit habang papalapit siya, habang ang liwanag mula sa aranya ay tumatama sa mga mukha ng mga bata, may napansin si Ricardo. Isang bagay na nagpatigil sa agos ng kanyang galit at pinalitan ito ng isang malamig na agos ng pagkalito, ang kanilang mga mukha. Ang hugis ng kanilang mga mata, ang bahagyang pagkakunot ng kanilang mga kilay habang nakatingin sa kanya. Ang tigas ng kanilang maliit na panga, para siyang nakatingin sa salamin. Isang salamin na nagpapakita ng 4 na maliliit na bersyon ng kanyang sarili noong siya ay bata pa. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang nawala, na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Napalitan ito ng isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang pagkabigla na mas malalim pa sa anumang naramdaman niya sa buong buhay niya. Automatikong lumakad ang kanyang mga paa. Ang mundo sa paligid niya ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang 4 na pares ng mga matang yon na ngayon ay puno ng pag-usisa sa halip na takot. Tumigil siya sa likod ng isa sa mga bata, ang pinakamaliit sa kanila. Ang bata ay lumingon at tumingala sa kanya, hindi kumukurap. At doon, sa batok ng bata, sa ilalim ng maiikli nitong buhok, may nakita si Ricardo. Isang maliit na marka, isang balat na hugis kalahating buwan. Ang paghinga ni Ricardo ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang balat na yon, iyon ang marka ng mga bilyena. Isang marka na nasa kanya rin, nasa kanyang ama, at sa lolo ng kanyang ama. Isang marka na sinabi ng kanyang ina na namatay na kasama ng kanyang mga anak. 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang sakit, ang pagkawala, ang madilim na silid sa ospital, ang mga salita ng kanyang ina na sinabing hindi kinaya ng 4 niyang anak na lalaki, ang kanyang mga kwatrilizos. Namatay sila kasama ang babaeng minahal niya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan na parang natatakot na baka isa lamang itong panaginip. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawi ang buhok sa batok ng bata. Totoo, nandoon nga. Ang balat na hugis kalahating buwan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pagkalito ay naging isang nakasisindak na kasiguraduhan, isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya sa nakalipas na 5 taon ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Liana, na ngayon ay nakatayo, nanginginig sa takot, na parang isang usang nahuli sa liwanag. Ngunit hindi nagalit ang nakita niya sa mga mata nito. Ito ay isang desperadong pangangailangan para sa isang sagot na alam na niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sino? Ang kanyang boses ay basag at halos pabulong, puno ng sakit at pagtataksil. Sino ang mga batang ito? Bago pa man makasagot si Liana, bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig para ipaliwanag ang imposible, ang isip ni Ricardo ay kumilos na. May isang tao lamang na may kakayahang gawin ang ganitong klaseng panlilinlang. Isang tao lamang ang may kapangyarihan at kawalang puso para itago sa kanya ang kanyang sariling mga anak. Ang kanyang ina. Ang malamig na galit ay bumalik, mas matindi,
at mas nakakamatay kaysa dati. Hindi ito galit dahil sa isang nalapastangang dining room. Ito ay galit ng isang amang ninakawan ng 5 taon kasama ang kanyang mga anak. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liana. Sa isang matalim na pagpihit, tumalikod siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mabigat. May isang direksyon lamang ang kanyang tinutungo, ang opisina ni Doña Imelda Villena. Ang bawat hakbang ni Ricardo palayo sa dining room ay parang isang dagundong sa loob ng tahimik na mansyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay halos pumutok. Ang imahe ng 4 na maliliit na mukha, ang kanilang pagkakahawig sa kanya, at lalo na ang balat na hugis kalahating buwan ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. 5 taon. 5 taon ng pighati. 5 taon ng pagluluksa para sa mga anak na hindi niya man lang nahawakan. 5 taon na ipinagkait sa kanya. Ang daan patungo sa opisina ng kanyang ina, na dati ay isang simpleng pasilyo lamang, ngayon ay tila isang walang katapusang lagusan patungo sa impyerno. Bawat retrato ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, mga saksing pipi sa pagtataksil na malapit ng mabunyag. Hindi na siya kumatok. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto ng opisina. Ang silid ay refleksyon ng kanyang ina. Malamig, napakaayos, at nagpapakita ng kapangyarihan. Nakaupo si Doña Imelda Villena sa likod ng kanyang malaking lamesa na gawa sa dark mahogany, abala sa pagbabasa ng ilang mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng isang eleganteng table lamp. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng pagkagulat, tanging isang bahagyang inis lamang. Ricardo, wala ka bang natutunang tamang pag-uugali? Kinakatok ang pinto. Ngunit hindi natinag si Ricardo sa malamig na tono nito. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa mamahaling Persian rug. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan ang litratong kinuha niya. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang litrato ng 4 na bata sa kanyang hapagkainan, at walang seremonyang inihagis ito sa ibabaw ng lamesa ng kanyang ina. Dumausdos ang telepono sa makintab na kahoy at tumigil mismo sa harap ni Doña Imelda. Ipaliwanag mo ito. Ang boses ni Ricardo ay mababa at puno ng panganib. Bahagyang ibinaba ni Doña Imelda ang kanyang tingin sa screen ng telepono. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Nang muli siyang tumingin sa kanyang anak, isang maliit at mapanlibak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano ito? Isang litrato ng mga batang kalye na pinalamon ng iyong bagong katulong. Kalmado niyang sabi, Ricardo, anak, pagod ka lang sa biyahe. Huwag mong palakihin ang isang maliit na bagay. I will have that girl fired immediately for this insolence. Huwag mong ibahin ang usapan, ina. Giit ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagsimulang magtaas. Tingnan mong mabuti ang mga mukha nila. Tingnan mo sila. Muling sumulyap si Doña Imelda sa litrato. Mas matagal ngayon. Pagkatapos ay ipinilig niya ang kanyang ulo na parang naaawa. Maraming bata sa mundo, Ricardo. Ang ilan ay nagkakataon lang na may pagkakahawig. Sigurado akong isa itong panloloko. Isang desperadong babae na gustong magkapera mula sa atin. Huwag kang maging hangal. Ang pagtanggi. Ang kaswal na pagwawalang bahala. Ito ang nagtulak kay Ricardo sa bingit. Isang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng silid. Lumapit siya at itinukod ang kanyang 2 kamay sa lamesa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang ina. Kung gayon, ipaliwanag mo ang pagkakataong ito. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakapangingilabot na bulong. Ang isa sa kanila, sa batok niya,
Meron siyang marka, ang marka ng mga bilena, ang balat na hugis kalahating buwan na tanging tayo lang ang nakakaalam. Sa pagbanggit ng balat, nakita ni Ricardo ang isang bahagyang pagbabago sa postura ng kanyang ina. Isang halos hindi mahahalata, ngunit naroon ang pag-igting ng kanyang mga balikat, ang panandaliang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang maskara ay nagsimulang magkaroon ng lamat, katahimikan, isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang pagtik ng antigong grandfather clock sa sulok na tila binibilang ang mga huling sandali ng kanilang relasyon. At pagkatapos, si Doña Imelda ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Ang pagkukunwari ay nawala. Ang mapanlibak ng ngiti ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Tinitigan niya ang kanyang anak, hindi na bilang isang ina, kundi bilang isang reyna na tinitingnan ng isang rebeldeng nasasakupan. Oo, Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang anumang bahid ng pagsisisi. Ako nga, ang simpleng pag-amin na yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Mas masakit pa kaysa sa 1,000 pagtanggi. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang buong mundo niya ay gumuho sa 2 salitang iyon. Bakit? Halos hindi niya mahanap ang kanyang boses. Paano mo nagawa sa akin ito? Sila ang mga anak ko. Ginawa ko kung ano ang nararapat, sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ginawa ko yon para protektahan ka, para protektahan ang pamilyang ito. Ang babaeng yon, ang ina nila, hindi siya karapat-dapat na magdala ng pangalan ng Bilena. Ang kanyang dugo ay marumi, isang kahihiyan sa ating angkan. Mahal ko siya, sigaw ni Ricardo. Ang sakit ng nakaraan ay muling bumalik. Ang pag-ibig ay isang kahinaan na hindi natin kayang bayaran. Ganti ni Doña Imelda. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang dilim sa labas. Ang pag-ibig na yon ay sisira sa lahat ng pinaghirapan ng ating mga ninuno. Kaya tinanggal ko ang problema. Sinabi ko sa iyo na namatay sila para makalimot ka na, para makapagpatuloy ka sa iyong tungkulin. Iyon ay isang sakripisyo. Isang masakit, ngunit kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Sakripisyo? Hindi makapaniwalang ulit ni Ricardo. Ina, tinawag mong sakripisyo ang pagtatapon sa sarili mong mga apo, ang pagsisinungaling sa sarili mong anak tungkol sa kanilang pagkamatay? Anong klaseng halimaw ka? Humarap si Doña Imelda at sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang apoy sa mga mata nito. Hindi apoy ng pagsisisi, kundi apoy ng matigas na paniniwala. Ako ang inang gagawin ng lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak, kahit na hindi mo pa ito naiintindihan ngayon. Ang mga batang iyon ay bunga ng isang pagkakamali. Isang pagkakamali na itinama ko. Tinitigan ni Ricardo ang babaeng nasa harapan niya. Hindi na niya ito makilala. Ito ay isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng kanyang ina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakalaki na halos hindi na niya kayang huminga. Nakita ni Doña Imelda ang pagkawasak sa mga mata ng kanyang anak, ngunit hindi ito nakapagpalambot sa kanya. Sa halip, lumapit siya pabalik sa lamesa. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na utos. Ngayong alam mo na, meron kang isang pagpipilian, Ricardo. Itapon mo ang babaeng yan at ang kanyang mga bastardo. Kung hindi, ako mismo ang gagawa nito. Hindi narinig ni Liana ang bawat salitang binitiwan sa pagitan ng mag-ina sa loob ng opisina. Ang tanging narinig niya ay ang marahas na pagsara ng pinto kanina. At pagkatapos, ang alingaw-ngaw ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at galit na nagmula kay Senyorito Ricardo. At yun lang ang kailangan niyang marinig para malaman na kailangan na nilang umalis. Ang kanyang puso
ay isang kinakabahang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Habang ang 4 na bata, na ngayon ay tahimik na at nakaramdam ng tensyon, ay nakasunod sa kanya pabalik sa maliit na silid na nagsisilbing kanilang tirahan. Sa dulo ng pasilyo ng mga katulong, ang isip ni Liana ay nagwawala. Kasalanan niya ito. Kasalanan niya ang lahat. Sino ba naman siya para isipin na maaari silang kumain sa hapagkainan ng mga Vilena? Ang yabang na yon, ang sandaling iyon ng pagpapanggap na sila ay isang normal na pamilya, iyon ang naglagay sa kanila sa panganib. Dapat ay nanatili sila sa kusina, sa anino, kung saan sila nararapat. Pagpasok sa kanilang maliit na silid, wala nang sinayang na sandali si Liana. Hinila niya ang isang malaki at lumang bag na nakatago sa ilalim ng kama. Ang parehong bag na ginamit nila noong una silang dumating sa mansyong ito, puno ng pag-asa. Ngayon, pupunuin niya itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng takot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang maliit na aparador at hinahablot ang iilang piraso ng damit ng mga bata. Ang mga damit ay lumana, ang ilan ay may tahi, mga pamana mula sa mga donasyon. Bawat damit na inilalagay niya sa bag ay parang isang dagdag na bato sa kanyang dibdib. Nanay Lian, saan po tayo pupunta? Tanong ni Juan, ang pinakapanganay sa 4. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Lumuhod si Liana sa harap niya, pilit ng ngumiti, kahit na ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mamamasyal lang tayo, anak. Isang sorpresa, isang kasinungalingan, isa na namang kasinungalingan para protektahan sila. Pero gabi na po, sabi naman ni Jose, habang yakap-yakap ang kanyang kapatid na si Julio. Si Jaime, ang bunso, ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Ang kanyang hinlalaki ay nasa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa takot na nararamdaman ni Liana. Hindi na napigilan ni Liana ang mga luhang nag-uunahan sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Kailangan nating magmadali, mga anak. Bago pa. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa may pintuan si Don Ricardo Vilena III. Ang galit sa kanyang mukha kanina ay nawala na. Ang napalit dito ay isang bagay na mas komplikado, isang bagay na hindi mabasa ni Liana, isang pinaghalong pagod, sakit, at isang intensidad na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Saan ka pupunta? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang isang pader na humarang sa kanilang dadaanan. Mabilis na tumayo si Liana, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Ricardo at ng mga bata na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang mga sisiw. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. "Si senyorito," nanginginig niyang sabi. Yumuko siya. "Patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan. Kasalanan ko po ang lahat. Aalis na po kami. Pangako po, hindi na namin kayo guguluhin pa." Bumagsak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Parang awa niyo na po, senyorito. Hayaan niyo na po kaming umalis ng mapayapa. Huwag niyo po kaming saktan." Hindi sumagot si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Liana. Ang mga ito ay nakatuon sa 4 na maliliit na figura sa likod niya na sumisilip mula sa kanyang bestida. Sa loob ng ilang sandali, tila nakalimutan ni Ricardo na naroroon si Liana. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa silid. Automatikong napaatras si Liana, hila-hila ang mga bata. Ngunit hindi sila ang nilapitan ni Ricardo. Lumampas siya sa kanila at umupo sa gilid ng kama. At pagkatapos, sa isang kilos na hindi kailanman inaasahan ni Liana, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig.
Inilagay niya ang kanyang sarili sa kapantay ng mga bata. Ang makapangyarihang don ng Vilena Corporation, ang lalaking nagpapatakbo ng isang imperyo, ay nakaluhod ngayon sa sahig ng silid ng mga katulong sa harap ng 4 na batang hindi niya kilala. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang mga bata na nakakaramdam sa pagbabago ng hangin ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ni Liana. Tinitigan nila ang malaking lalaki sa kanilang harapan. Ang kanilang takot ay napalitan ng pag-usisa. Tinitigan sila ni Ricardo pabalik. Ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri ang bawat isa. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas, ngunit mayroong kalambutan sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Liana. Ito ay isang tingin ng pagkamangha, ng pagkawala, at ng isang bagay na mas malalim pa, isang nabubuong pagmamahal. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, na parang natatakot na baka sila ay isang ilusyon na maglalaho. Iniunat niya ito kay Jaime, ang bunso. Napaatras si Jaime at nagtago sa likod ni Liana. Isang bahid ng sakit ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang eksena ay nabasag ng isang mahinang boses. "Bakit pumalungkot ang mga mata ninyo?" tanong ni Juan. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya kay Juan. At sa unang pagkakataon, isang tunay na emosyon ang nabaklas sa kanyang maskara. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Bumaling siya kay Liana na nakatitig lamang sa kanya. Ang kanyang pagkalito ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot. "Huwag kayong aalis," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Pero senyorito, ang inyong ina, ako ang magulang nila," putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tumaas ng may bagong natuklasang awtoridad. "Ako ang kanilang ama. Walang sino man ang may karapatang magpalayo sa kanila sa akin. Lalo na hindi ngayon." Tumingin siya sa mga mata ni Liana at sa tinging iyon, naramdaman ni Liana ang pagbabago. Hindi na siya isang hamak na kasambahay. Sa mga mata ni Ricardo, siya ang tagapag-alaga ng pinakamahalagang yaman nito. "Dito lang kayo," ulit niya, mas malinaw ngayon. "This is their home." Ang puso ni Liana ay tumalon. Pag-asa. Isang maliit, nanginginig na sinag ng pag-asa ang sumilay sa gitna ng kadiliman. Ngunit kasabay ng pagsibol ng pag-asang yon, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng cellphone ni Ricardo. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa at sinagot. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis mula kay Liana at sa mga bata. "Hello?" Nakinig siya. Nakita ni Liana ang dahan-dahang pagbabago sa kanyang mukha. Ang determination ay napalitan ng pag-aalala at pagkatapos ay ng isang madilim na realisasyon. Ang kanyang panga ay muling tumigas. "Understood," sabi niya sa telepono bago ito patayin. Ang katahimikan na bumalik ay mas mabigat kaysa dati. "Ano yon?" Mahinang tanong ni Liana. Tumingin si Ricardo sa kanya at ang sinag ng pag-asa sa puso ni Liana ay biglang namatay nang makita ang bagong tensyon sa kanyang mukha. "Iyon ang abogado ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng babala. "Ang ina ko, legal na sa kanya, nakapangalan ang mansyong ito. Anumang oras, may karapatan siyang palayasin tayo." Hindi nakatulog si Ricardo ng gabing iyon. Pagkatapos ng tawag mula sa kanyang abogado, ang bawat sulok ng malawak na mansyon ay tila kumikitid na parang mga pader na handang dumagan sa kanila anumang oras. Ang kanyang maigsing deklarasyon kay Liana, "This is their home," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang utos, kundi bilang isang desperadong pangako. Isang pangako na hindi niya tiyak kung paano tutuparin. Sa buong buhay niya, sanay si Ricardo na kontrolin ang lahat.
mga boardroom, mga kontrata, mga tao. Isang salita niya lang, isang pirma, ay sapat na para baguhin ang takbo ng isang kumpanya. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihan. Ang kalaban niya ay hindi isang karibal sa negosyo. Ito ay ang sarili niyang ina, ang babaeng humubog sa kanya para maging isang taong walang puso. At ngayon ay ginagamit ang batas na dapat sana'y pumoprotekta sa kanila para paghiwa-hiwalayin sila. Habang nakatayo sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ang katahimikan ng hardin sa ilalim ng buwan, ang mga mukha ng 4 na bata ang paulit. Ulit na bumabalik sa kanya. Si Juan na matapang magtanong. Sina Jose at Julio na laging magkayakap. At si Jaime, ang bunso, na may mga matang tila nakikita ang kalungkutan sa kanyang kaluluwa. Mga anak niya. Ang katotohanan yon ay nagsisimula pa lamang mag-ugat sa kanyang puso. Isang maliit na halaman na sumisibol sa tigang na lupa ng kanyang pagkatao. At kasabay ng pagsibol na yon ay ang isang bagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa yaman o sa pangalan ng mga Vilena. Ito ay tungkol sa kanila. Kinabukasan, bumangon si Ricardo na may bagong layunin. Hindi na siya ang don ng korporasyon. Ngayong araw, susubukan niyang maging isang ama. Ang unang pagsubok, agahan. Maingat na pumasok si Ricardo sa formal na dining room. Naroon na sila. Si Liana at ang 4 na bata ay tahimik na kumakain sa isang dulo ng mahabang mesa. Ang pagkain nila ay simple, sinangag at itlog. Isang eksenang napakaliit at napakaordinaryo sa loob ng napakagarang silid na yon. Sa pagpasok niya, ang mahinang usapan ay biglang natigil. Ang 4 na pares ng maliliit na mata ay napako sa kanya. Muling bumalik ang takot sa mga ito. Si Liana ay napatayo ng bahagya sa kanyang upuan, puno ng pag-aalala. Magandang umaga, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses na sanay mag-utos sa mga board meeting ay lumabas na masyadong formal at malakas sa katahimikan ng umaga. Walang sumagot. Si Jose ay hindi sinasadyang nabitawan ang kanyang kutsara na lumikha ng isang malakas na kalansing sa sahig na marmol. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tensyonadong silid. Sinubukan ni Ricardo na ngumiti. Ngunit naramdaman niyang ito ay isang pilit na pagngiwi lamang. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, milya-milya ang layo sa kanila. Ano? Anong kinakain ninyo? Ang tanong ay inosente. Ngunit sa kanyang tono, ito ay naging parang isang interogasyon. Nagtago si Julio sa likod ni Jose. Si Juan ay yumuko na lamang sa kanyang plato. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ricardo sa kanyang isipan. Pagkabigo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ito sa isang bagay na napakasimple. Kaya niyang harapin ang mga pinakamayamang tao sa mundo, pero hindi niya kayang kausapin ang sarili niyang mga anak. Matapos ang ilang sandali, nang nakabibinging katahimikan, tumayo na lamang siya at walang salitang umalis. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo. Ngunit sa halip na tumingin sa mga numero sa kanyang computer screen, ang kanyang mga mata ay naakit sa bintana na tanawang malawak na hardin. At doon, nakita niya sila. Nawala na ang takot at tensyon. Si Liana at ang 4 na bata ay nasa labas, sa ilalim ng araw. Naglalaro sila ng habulan sa malambot na damo. Ang mga halakhak na narinig niya kagabi ay naririnig niya muli, malaya at masaya. Pinanood niya sila mula sa malayo, isang lihim na manonood. Nakita niya kung paano hinahabol ni Liana ang mga bata, kung paano niya sila kinikiliti kapag nahuhuli niya. Nakita niya kung paano sila nagtipon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga habang si Liana ay nagkukwento. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa hangin habang ginagaya ang mga karakter sa kanyang istorya. Ang mga bata ay nakatingala sa kanya,
Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at pagmamahal. Isang mainit at masayang mundo na umiiral sa loob ng kanyang malamig na pamamahay. Isang mundong hindi niya kailanman naging part. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Liana. Ang kanyang pasensya ay walang katapusan. Ang kanyang pagmamahal ay malinaw at totoo. Hindi na siya isang kasambahay sa paningin ni Ricardo. Siya ay isang ina. Ang ina ng kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, ang mga pader na yelo sa paligid ng puso ni Ricardo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Biglang, sa gitna ng kanilang paglalaro, si Jaime, habang tumatakbo, ay natapilok sa isang nakausling ugat ng puno. Bumagsak ito sa damuhan. Bago pa man makakilos si Liana, isang malakas na puwersa ang nagtulak kay Ricardo. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. Ang don ng Bilena Corporation ay tumakbo palabas ng kanyang opisina, bumaba ng hagdan ng dalawahan, at lumabas patungo sa hardin. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa damo. Inaasahan niyang makakarinig ng isang malakas na iyak. Ngunit pagdating niya, nakaupo lamang si Jaime. Ang kanyang mga kamay ay nasa damuhan. May ilang mantsa ng lupa sa kanyang pisngi. Tumingala ito sa kanya, hindi umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno lamang ng pagkagulat at pag-usisa habang nakatingin sa malaking lalaki na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ang puso ni Ricardo ay kumakabog. Hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Lumuhod siya sa harap ni Jaime. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa ng hamog sa damo, ngunit wala siyang pakialam. "Okay ka lang ba?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, puno ng tunay na pag-aalala. Hindi sumagot si Jaime. Sa halip, dahan-dahan itong ngumiti. Isang maliit, walang malisya, at napakatamis na ngiti. Ang nangiting iyon ay parang isang susi na direktang pumasok sa nakakandadong puso ni Ricardo. Isang bagay sa loob niya ang nabasag. Isang pader na yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang damdamin. Sa isang iglap, hindi na siya ang CEO. Hindi na siya ang don. Isa lamang siyang ama na nakatingin sa kanyang anak. Dahan-dahan, itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na pumipirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon, nanginginig ito ng bahagya habang marahan niyang pinunasan ang dumi sa pisngi ni Jaime gamit ang kanyang hinlalaki. Ang balat ng bata ay malambot at mainit. Totoo. Totoo siya. "Jaime, anak." Ang nag-aalalang boses ni Liana ang bumasag sa sandali. Tumatakbo siyang palapit. Kasunod ang 3 pang bata na maingat na nakamasid mula sa malayo. Huminto siya nang makita ang eksena. Ang makapangyarihang si Don Ricardo na nakaluhod sa damuhan. Ang kamay ay nasa pisngi ng isa sa mga bata. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkamangha. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang sarili. Ang mga pader ay muling nagsimulang tumaas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kasing taas ng dati. May lamat na. "Wala siyang galos," sabi ni Ricardo kay Liana. Ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging formal, ngunit wala na ang lamig na tulad ng dati. "Mabuti pa'y dalhin mo na sila sa loob. Baka magkasakit pa sila." Tumango si Liana, hindi pa rin makapagsalita. Tinawag niya ang mga bata, na agad namang lumapit at nagtago sa likod ng kanyang palda. Sumisilip pa rin kay Ricardo. Habang paalis na sila, muling nagsalita si Ricardo. "Liana, sandali." Huminto si Liana at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nag-alinlangan si Ricardo ng isang segundo. "Ano? Ano ang mga gusto nila?" tanong niya. Medyo nahihiya. Bukod sa kaning dilaw, ang simpleng tanong ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa mga labi ni Liana.
Mahilig po si Juan sa pagguhit. Si Jose naman po ay sa mga lumang kotse-kotsehan. Si Julio, mahilig po siyang kumanta kahit sintunado. Bahagya siyang natawa. At si Jaime, mahilig po siya sa mga aso. Kahit sa litrato lang po siya nakakakita. Tumango si Ricardo. Sinasa ulo ang bawat detalye. Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya ang tungkol sa kanila bilang mga individual, hindi bilang isang kolektibong problema. Ito ang unang hakbang. Sige na, pumasok na kayo, sabi niya. Habang pinagmamasdan niya silang naglalakad palayo, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Ricardo. Marahil ay kaya niya ito. Marahil ay may pag-asa pa para sa kanila. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang kasambahay si Manang Celia, ang mayordomo ng mansyon, ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Don Ricardo, pasensya na po sa abala. Ano yun, Manang Celia? Yumuko ang matanda. Nasa sala po si Doña Imelda. Ang pangalan pa lang ay sapat na para manumbalik ang lahat ng tensyon. Kumuyom ang mga palad ni Ricardo. Nagpatuloy si Manang Celia. Ang boses ay halos pabulong. At gusto niya raw pong makausap si Liana. Silang dalawa lang daw po. Ang init na unti-unting bumalot sa puso ni Ricardo ay biglang naglaho na parang isang kandilang hinipan ng isang malamig na hangin. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mga salita ni Manang Celia ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Liana. Nagpapakalat ng kilabot sa kanyang buong katawan. Si Doña Imelda, gusto siyang makausap. Silang dalawa lang. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa maikling pakikipag-usap kay Don Ricardo sa hardin ay biglang naglaho na parang isang apoy na binuhusan ng nagyayelong tubig. Bumalik ang takot. Mas matindi at mas personal ngayon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang simula ng tunay na laban. Sige po, Manang. Susunod na po ako. Narinig niya ang sariling sinasabi. Kahit na ang bawat himayme ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na tumakbo at magtago. Matapos niyang ihatid ang mga bata sa kanilang silid na may bilin na huwag aalis, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa sala. Bawat hakbang sa makintab na sahig na marmol ay parang isang paghakbang patungo sa bibig ng leon. Ang sala ng mga Vilena ay napakaganda. Mga antigong kasangkapan, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang malaking bintanang salamin na tanawang hardin. Ngunit para kay Liana, ang lugar na yon ay walang init. Malamig ito, malawak, at nakakatakot. At sa gitna ng lahat ng yon, nakaupo si Doña Imelda sa isang silyang may mataas na sandalan na parang isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga alahas ay dahan-dahang kumikinang sa ilalim ng liwanag. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok si Liana. Tumayo si Liana, ilang talampakan mula sa ginang. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang harapan. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Pinapatawag niyo raw po ako, senyora. Dumaan ang ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Patuloy lang si Doña Imelda sa pagtingin sa labas ng bintana. Pagkatapos, walang lingon-lingon, nagsalita ito. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Alam mo, sa loob ng maraming taon, pinanatili kong malinis ang pamamahay na ito. Simula niya, hindi lang sa alikabok at dumi, kundi sa mga taong hindi nararapat, mga oportunista, mga basura. Sa wakas, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay tinitigan si Liana, mula ulo hanggang paa, na may halong pandidiri. Para siyang isang insekto na sinusuri nito bago durugin. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na magpakita ng anumang emosyon. Hindi ko po kayo maintindihan, senyora. Isang maikli,
At walang tunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. "Oh, I think you do. Sabihin mo sa akin magkano? Magkano ang kailangan mo para kunin ang mga batang iyon at maglaho sa buhay ng anak ko magpakailanman?" Kinuha niya ang isang dekalidad na fountain pen at isang checkbook mula sa maliit na mesang katabi niya. Ang tunog ng pagbukas ng checkbook ay tila isang babala. Natigilan si Liana. Pera. Iyon pala ang tingin sa kanya ng ginang. Isang bayarang babae. Isang manggaganso. "Senyora, nagkakamali po kayo. Huwag na tayong magsayang ng oras sa mga pagkukunwari." Putol ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay matalas. Isinulat niya ang isang halaga sa tseke. Pinirmahan ito ng may puwersa at marahas na pinunit mula sa buklet. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Liana. "Is that enough? O gusto mo pang doblehin ko?" Sumulyap si Liana sa tseke. Ang dami ng zero na nakasulat doon ay sapat na para bumili ng sarili niyang bahay, para pag-aralin ang mga bata sa pinakamahusay na paaralan, para bigyan sila ng buhay na hindi niya kailanman naibigay. Sandali siyang natukso, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Isang buhay na malayo sa gulo ng mga vilena. Ngunit mabilis na nawala ang kaisipang iyon. Ang kapalit ay ang kanilang kaligayahan, ang kanilang karapatan na makilala ang kanilang ama, at ang pagmamahal na nabuo nila sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan niyang ipinilig ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin ngayon kay Doña Imelda. "Hindi po," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Salamat po sa alok ninyo, senyora." Pero di hinila niya ang kanyang hininga at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. "Hindi po nabibili ang pagmamahal ko sa kanila." Ang mukha ni Doña Imelda ay nagbago. Ang pagkainip ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang madilim na galit. Tila hindi siya makapaniwala na may isang hamak na katulong na tumanggi sa kanyang kapangyarihan. Tumayo siya. Ang kanyang pagiging kalmado ay naglaho na. "Ang tapang mo. Sa tingin mo ba, dahil lang sa ipinagtatanggol ka ng anak ko, may laban ka na sa akin? Nagkakamali ka. Isa ka lang dagdag sa listahan ng mga problemang kailangan kong linisin." Lumakad siya palapit kay Liana na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "Wala kang alam sa kung ano ang kaya kong gawin. Kaya kong bawiin ang mga batang yan sa'yo sa isang iglap. Kaya kitang ipakulong para sa kidnapping at maniwala ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pa." Sa bawat salita, napaatras si Liana. Ngunit habang papalapit ang ginang, isang bagay ang pumukaw sa atensyon nito. Ang kanyang mga mata ay biglang napako sa leeg ni Liana. Sa isang luma at manipis na kadena, nakasabit ang isang maliit na silver locket. Kupas na ito at may ilang gasgas. Ang tanging mamahaling bagay na pag-aari ni Liana. Pamana ito ng kanyang ina. Natigilan si Doña Imelda. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng isang kakaibang ekspresyon. Pagkalito, pag-aalinlangan, at pagkatapos, isang dahan-dahang pagsibol ng isang nakakikilabot na pagkilala. "Saan mo nakuha iyan?" tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging isang pabulong. Ito po?" Kinakabahang hinawakan ni Liana ang medalyon. "Pamana pa po ito ng nanay ko." Tinitigan ni Doña Imelda ang medalyon na parang multo. Naalala niya ito, ang disenyo, ang maliit na ukit ng isang bulaklak ng sampagita sa gitna. Ang parehong medalyon na ibinigay niya sa isang matapat na katulong maraming taon na ang nakalilipas. Bago niya ito itinapon palabas ng mansyon, kasama ang medalyon, dahil sa pagtulong nito sa babaeng minamahal ni Ricardo. Ang mundo ay tila huminto. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Doña Imelda sa isang nakapangingilabot na paraan. Ang katulong na yon, ang pagkawala nito, ang biglaang paglitaw ng babaeng ito na may parehong determinasyon at katapatan.
Hindi maaari. Lumapit pa siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng isang bagong uri ng takot at pagkasuklam. Ang kanyang boses ay isang makamandag na sitsit. Sino? Sino ang tunay mong ina? Ang tanong ni Doña Imelda ay parang isang matalim na patalim na nakatutok sa lalamunan ni Liana. Sino? Sino ang tunay mong ina? Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Paano niya sasagutin ang tanong na yon nang hindi inilalagay ang sarili sa mas malaking panganib? Ang kanyang isip ay blanko, puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makahanap ng mga salita, isang anino ang muling pumasok sa kanilang pagitan. Tama na, Ina. Ang boses ni Ricardo ay dumagundong sa sala. Hindi malakas, ngunit puno ng isang bakal na awtoridad na nagpatigil kay Doña Imelda. Nakatayo siya sa may pasukan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Nakita niya ang huling bahagi ng komprontasyon, ang panunumbat ng kanyang ina, ang takot sa mga mata ni Liana. Hindi niya hinintay ang sagot ng kanyang ina. Lumakad siya papalapit. Nilagpasan ito at marahang hinawakan ang braso ni Liana. Halika, sabi niya sa mahinang boses, para lamang sa pandinig ng dalaga. Umalis na tayo rito. Hinila niya si Liana palayo sa sala, palayo sa nakamamatay na presensya ni Doña Imelda. Iniwan nila ang ginang na nakatayo roon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang muka ay puno ng nagbabantang realisasyon. Dinala ni Ricardo si Liana sa library ng mansyon, isang silid na bihirang gamitin, napapalibutan ng mga aklat na hindi kailanman nabuklat. Isinara niya ang pinto, lumilikha ng isang panandaliang santuwaryo mula sa bagyo sa labas. Humarap siya kay Liana na nanginginig pa rin. Ngayon, wala na ang kanyang ina. Silang dalawa na lang. Liana, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang medalyon. Sagutin mo ako ng totoo. Saan ito galing? Yumuko si Liana, niyakap ang sarili. Ang pagtatago ay wala ng silbi. Ang katotohanan ay tila isang mapait na gamot na kailangan niyang lunukin. Ang pangalan po niya ay Clara. Nagsimula si Liana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Clara Santos po. Siya po ang aking ina. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Ricardo. Isang kislap ng pagkilala, isang malayong alaala. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan si Liana na magpatuloy. Matagal na po siyang pumanaw, sabi ni Liana, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pero bago siya mawala, naikwento niya po sa akin ang lahat. Dati po siyang nagtrabaho sa isang malaking mansyon, sa isang napakayamang pamilya. Mabait daw po ang kanyang mga amo, lalo na ang kanilang binatang anak. Tumingala si Liana kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pero isang araw, basta na lang po siyang pinalayas, tinanggalan po siya ng lahat. Ang tanging naisalba niya ay ang medalyon na ito at ang dignidad niya. Pagkatapos po noon, nagpatuloy siya. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa paghahanap ng trabaho, may nakita po siya sa tapat ng simbahan, isang basket, at sa loob po, 4 na sanggol, magkakamukha. May isang sulat lang po na nakasabit na nagsasabing alagaan sila. Ang bawat salita ni Liana ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Ricardo. Wala po kaming pera noon, senyorito. Halos wala po kaming makain. Pero hindi po kinaya ng nanay ko na iwan sila. Itinuring niya po silang biyaya. Pinalaki niya po sila na parang tunay niyang mga anak. At nang mamatay po siya, ako na po ang nagpatuloy. Ang huling piraso ng palaisipan ay nahulog sa lugar. Clara. Ang pangalang iyon ay nagbukas ng isang pinto sa nakaraan ni Ricardo na matagal na niyang isinara. Hindi niya matandaan ang muka, ngunit natatandaan niya ang kabaitan. Si Clara.
Ang tanging katulong sa buong mansyon na palihim na nag-aabot ng isang basong tubig sa babaeng minamahal niya noon. Ang tanging taong ngumingiti sa kanila kapag ang lahat, lalo na ang kanyang ina, ay nakatingin ng masama. Si Clara, ang kanilang tanging kakampi. Ang babaeng pinalayas ni Doña Imelda dahil sa simpleng pagpapakita ng kabutihang loob. At ang babaeng ito, sa kanyang harapan, ang anak niya, ang kasinungalingan, ang pagtataksil, ang koneksyon, lahat ay umikot sa kanyang isipan. Flashback. Sa sala, si Doña Imelda ay nakatayo pa rin. Ang kanyang isip ay bumabalik sa nakaraan. Naaalala niya ang isang eksena 15 taon na ang nakalilipas. Isang batang katulong na nakayuko sa kanyang harapan, umiiyak. "Traidor! Ahas!" Ang sigaw niya sa batang si Clara noon. "Pinapakain kita, binibihisan, tapos kakampihan mo pa ang babaeng iyan na sisira sa pamilya ko? Wala kang utang na loob." Hinablot niya ang kwintas sa leeg ni Clara. "Ito ba? Ang munting regalo ko sa iyo para sa iyong katapatan? Wala na itong halaga ngayon." Ibinato niya ang medalyon sa sahig, kasama ang ilang lukot na pera. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa." End of flashback. Bumalik ang kamalayan ni Ricardo sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Liana, ngunit hindi na isang kasambahay ang nakikita niya. Nakikita niya ang anak ni Clara. Nakikita niya ang isang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanyang mga anak. Mga anak na hindi man lang niya kadugo. Mga anak na ninakaw mula sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Bulong ni Ricardo, mas para sa kanyang sarili. Ang pagdating ni Liana sa mansyon, ang pagliligtas niya sa mga bata. Hindi ito aksidente. Ito ay tadhana. Isang bilog na kailangang makumpleto. Ang sakit at galit sa kanyang puso ay nahaluan ngayon ng isang bagong damdamin. Utang na loob. Isang malalim at napakalaking utang na loob sa ina at sa anak na ito na naging anghel ng kanyang mga anak sa panahong iniwan sila ng sarili nilang lola sa gitna ng dilim. May isang sandali ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa, isang bagong pag-unawa, isang alyansa na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag. Isang matinis na tunog. Ang cellphone ni Ricardo. Kinapa niya ito mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin humihiwalay kay Liana. "Hello?" Nakinig siya. Ang kanyang mukha, na ilang sandali lang ay nagpakita ng kalinawan, ay biglang nagdilim. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang bagong uri ng galit. "Ano?" Mariin niyang sabi sa telepono. "Sigurado ka ba dyan? Sige, understood." Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa sobrang tindi ng emosyon. "Senyorito, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Liana. Tumingin si Ricardo sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liana ang pagbabalik ng bagyo, mas malakas kaysa dati. "Ang abogado ko," sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. "Kumpirmado na. Ang ina ko. Nagsampa na siya ng formal na kaso laban sa'yo." Huminga siya ng malalim, tila nahihirapang bigkasin ang susunod na salita. "Kidnapping." Ang salita ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng library. Winawasak ang anumang natitirang katahimikan. Para kay Liana, ito ay isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagiging ina. Para kay Ricardo, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ang pagkabigla sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Liana. Isang malamig, kalkulado, at nakamamatay na galit. Ito ang galit ng isang taong inagawan ng lahat. At ngayon ay wala nang anumang balak na matalo pa. "Manatili ka rito," utos niya kay Liana.
Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Tumalikod siya at muling kinuha ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, alam na ni Liana kung sino ang tatawagan niya. Anong laro ito, Ina? Bungad ni Ricardo sa telepono. Walang anumang paggalang sa kanyang tono. Ang sagot sa kabilang linya, bagamat hindi marinig ni Liana, ay tila nagpainit palalo sa dugo ni Ricardo. Huwag mo akong bigyan ng mga kasinungalingan tungkol sa batas. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Alam na alam natin pareho kung sino ang kriminal dito. You crossed the line. This ends now. Isang sandali ng katahimikan bago niya ibinaba ang tawag ng may puwersa. Nang humarap siyang muli kay Liana, nakita niya ang totoong epekto ng salitang kidnapping. Ang dalaga ay nakasandal sa isang estante ng mga aklat. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Inuulit-ulit ang isang salita na parang isang basag na panalangin. Kukunin niya sila sa akin. Kukunin niya ang mga anak ko. Sa sandaling iyon, ang galit ni Ricardo ay pansamantalang humupa. Napalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Awa at proteksyon. Nilapitan niya ito. Ang dating Don Ricardo ay iiwanan na lamang sana siya roon. Ngunit ang bagong Ricardo, ang amang unti-unting isinisilang, ay lumuhod sa harap niya, gaya ng ginawa niya kay Jaime sa hardin. Liana, sabi niya, pilit na kinukuha ang atensyon nito. Tumingin ka sa akin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. I will not let her hurt you, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bago at matatag na pangako. Tinitigan niya ang mga mata nito, sinisiguradong naririnig at naiintindihan siya nito. O ang mga anak natin, ang salitang natin, atin, ay tumagos sa puso ni Liana. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi na lamang siya isang kasambahay na nag-aalaga sa mga bata. Kinikilala na siya bilang isang ina, isang kakampi. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang mahigpit na hinawakan ng panyo. Tumayo si Ricardo, ang kanyang determinasyon ay bumalik. Nang may dobleng lakas, hindi sapat ang mga salita. Kailangan niya ng aksyon. Kailangan niya ng sandata. Naglakad siya patungo sa kanyang opisina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para magtrabaho. Kinuha niya ang isang lumang address book at hinanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na pinagkakatiwalaan niya, isang dating pulis na kilala sa kanyang husay at pagiging diskreto. Mang Ben, sabi ni Ricardo sa telepono, kailangan ko ng tulong mo, isang bagay na napakadelikado. Sa sumunod na 10 minuto, inilahad ni Ricardo ang buod ng kanyang kailangan. Balikan mo ang lahat ng nangyari 5 taon na ang nakalilipas. St. Victoria's Hospital, hanapin mo ang lahat ng staff na naka-duty sa maternity ward noong gabing iyon. Mga doktor, mga nurse, lalo na ang mga biglang nag-resign o yumaman. Pagkatapos noon, walang ititirang bato na hindi babalik na rin. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ng mga Villena ay naging isang malamig na battlefield. Si Doña Imelda ay hindi na nagpakita, ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat sulok na parang isang lason na kumakalat sa hangin. Si Ricardo naman ay halos hindi na umalis ng kanyang opisina, palaging may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay laging seryoso at nakakunot ang noo. Si Liana, sa kabilang banda, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at atensyon sa mga bata. Bawat yakap ay mas mahigpit, bawat halik sa noo ay mas matagal. Sa likod ng kanyang mga ngiti, may nakatagong takot na anumang oras ay maaaring may kumatok sa pinto para kunin sila. Isang hapon, habang naglalaro sila sa loob ng silid,
Tumunog ang telepono ni Ricardo. "Ricardo, si Ben ito," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nahanap na ako." Napatayo ng tuwid si Ricardo. "Ano yon?" "Isang nurse. Ang pangalan niya ay Teresita. Nag-retire siya 1 linggo pagkatapos ng insidente. Lumipat sa probinsya at nagpatayo ng malaking bahay. Noong una, ayaw niyang magsalita. Takot na takot. Pero nang sinabi kong protektado siya, bumigay din." Huminga ng malalim si Mang Ben. Inamin niya ang lahat, Ricardo. Binayaran daw siya ng isang malaking halaga para pirmahan ang mga pekeng death certificate ng 4 na bata. Handa siyang tumestigo, kapalit ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Sa wakas, isang tunay na sandata. Ang patotoo ng nurse na ito, ang susi para wasakin ang kaso ni Doña Imelda at kung gugustuhin niya, para ipakulong ito sa habang buhay. "Good work, Ben. Very good work." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Ricardo ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. May pag-asa, may laban sila. Ngunit habang tinitingnan niya ang dokumentong ipinadala sa kanya ni Mang Ben, ang affidavit ni Teresita, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, numero mula sa kanyang opisina sa korporasyon. Ang kanyang personal na sekretarya. "Sir Ricardo, pasensya na po sa istorbo," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pero tumawag po ang mga taga-Tan Holdings sa Singapore. "Nagkakaproblema po tayo sa merger. Kung hindi niyo raw po sila mapupuntahan bukas na bukas din, aatras na sila sa deal." Ang Tan Holdings deal, ang pinakamalaking proyekto ng Bilena Corporation sa dekadang ito. Isang kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na siya mismo ang nagtrabaho sa loob ng 1 taon. "Hindi ako pwedeng umalis ngayon," mariin niyang sabi. "Pero sir," git ng sekretarya, "sabi po nila, final na daw po. Kayo lang daw po ang gusto nilang kausapin. Kung hindi po kayo makakarating, babagsak po ang lahat." Napapikit si Ricardo. Ang kanyang kamao ay kumuyom sa ibabaw ng lamesa, sa tabi mismo ng affidavit na magliligtas sana sa kanyang pamilya. Ang kanyang lumang buhay at ang kanyang bagong buhay ay nagbabanggaan. Ang kanyang tungkulin bilang CEO at ang kanyang tungkulin bilang ama. At kailangan niyang pumili. Ngunit alam niya, sa mundo ng negosyo, wala siyang pagpipilian. "Sige," sabi niya. Ang kanyang boses ay mabigat sa pagkatalo. "Mag-book ka ng pinakamaagang flight papuntang Singapore." Pagkababa ng telepono, tinitigan niya ang pinto ng kanyang opisina na nakaharap sa direksyon ng silid kung nasaan si Liana at ang mga bata. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang iwan sila sa gitna ng panganib sa panahong pinakakailangan siya. At isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina ay hindi kumikilos nang walang plano. Ang pagsasampa ng kaso at ngayon, ang biglaang problema sa Singapore. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang patibong. Ang balita ng biglaang pag-alis ni Don Ricardo ay parang isang malakas na hangin na muling nagpasiklab sa ningas ng takot sa puso ni Liana. Habang inihahanda ng mga katulong ang kanyang gamit, nanatili siyang tahimik sa isang sulok, pinapanood ang bawat kilos ng lalaking naging biglaan nilang tagapagtanggol. Aalis siya. Iiwan sila. "Babalik ako kaagad," sabi ni Ricardo nang mapansin ang kanyang pananahimik. 2 araw lang. Kaya kong ayusin ito sa loob ng 2 araw. Pilit nang ngumiti si Liana. "Mag-iingat po kayo, senyorito." Bago siya tuluyang umalis, may ginawa si Ricardo na hindi inaasahan ni Liana. Sa halip na dumiretso sa pintuan, lumapit siya sa sala kung saan naglalaro ang mga bata. Napatigil ang 4 sa kanilang ginagawa at napatingin sa kanilang ama, na ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, suot ang kanyang business suit.
Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo. Muli, inilagay niya ang sarili sa kanilang level. Juan, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Ikaw muna ang bahala sa mga kapatid mo, okay? Maging matapang ka. Tumango si Juan. Ang kanyang maliit na dibdib ay tila umumbok sa pag-ako ng responsibilidad. Bumaling siya kina Jose at Julio. Kayo naman, huwag ninyong bibigyan ng sakit ng ulo ang nanay Lian ninyo, ha? Sabay na tumango ang dalawa. Ang kanilang mga mata ay bilog at seryoso. At sa huli, tumingin siya kay Jaime. Ang bunso ay lumapit sa kanya. At sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ni Ricardo, marahan itong inilagay ang kanyang maliit na kamay sa pisngi ng ama. Babalik ka, di ba? Tanong nito sa isang maliit na tinig. Isang emosyon ang bumara sa lalamunan ni Ricardo. Tumango siya, hindi makapagsalita. Hinawakan niya ang maliit na kamay at marahan itong pinisil. Pagkatapos ay tumayo siya. Sa may pintuan huminto siyang muli at hinarap si Liana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mayroong 1,000 bagay na nais nilang sabihin. Pasasalamat, pag-aalala, takot. Ngunit walang salitang lumabas. Mag-iingat ka, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Kayo. Sa salitang kayo, naramdaman ni Liana na kasama siya sa alalahanin nito. Hindi na lamang ang mga bata. Ang simpleng salitang yon ay nag-iwan ng isang mainit na bakas sa kanyang puso. Isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang saglit na kilig sa gitna ng pangamba. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Liana kasama ang mga bata sa katahimikan ng malawak na mansyon. Ang presensya ni Ricardo, na dati ay nagdudulot ng takot, ay naging isang pader na pumoprotekta sa kanila. At ngayon, ang pader na yon ay pansamantalang nawala. Para labanan ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib, nagpasya siyang gawing pinakamasayang araw ang araw na yon para sa mga bata. Halika! Masaya niyang sabi. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Maglalaro tayo sa labas. Ang hardin ay naging kanilang munting paraiso. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak sila sa mansyong yon, naramdaman nilang malaya sila. Hinayaan sila ni Liana na tumakbo, magpagulong-gulong sa damuhan, at sumigaw hanggang sa maubos ang kanilang hininga. Ang mga halakhak ng mga bata ang naging musika na nagtaboy sa kadiliman. Nagluto si Liana ng kanilang paboritong adobo para sa tanghalian at kumain sila sa ilalim ng puno ng mangga, gamit ang isang kumot bilang kanilang picnic blanket. Walang mamahaling kubyertos, walang mahabang mesa. Tanging sila, ang masarap na pagkain at ang kalikasan. Habang pinapanood ni Liana ang kanyang 4 na anghel na nagtatawanan, na may mga mantsa ng toyo sa kanilang mga pisngi, naramdaman niya ang isang dalisay na kaligayahan. Ito ang pamilya. Ito ang tahanan. Hindi ang malaking bahay, kundi ang pagmamahal na pinagsasaluhan nila. Sa hapon, habang ang mga bata ay pagod na at nagpapahinga sa loob, umupo si Liana sa hardin, ninamnam ang katahimikan. Iniisip niya si Ricardo. Ang pagbabago sa kanya. Mula sa isang malamig at nakakatakot na amo, unti-unti niyang nakikita ang isang ama na nasasaktan, isang lalaking handang lumaban. At sa puso ni Liana, isang bagong damdamin ang nagsimulang mamukadkad, isang damdamin ng paghanga, at marahil, isang bagay na mas malalim pa. Isang pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Paano kung pagkatapos ng lahat ng ito, maaari talaga silang maging isang tunay na pamilya? Ang magandang panaginip ay binasag ng isang tunog, isang matinis at malakas na tunog, ang doorbell. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong bigat at awtoridad na parang isang opisyal na anunsyo. Naramdaman ni Liana ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Tumayo siya, kinakabahan.
Sumilip siya mula sa bintana at nakita niya si Manang Celia na naglalakad patungo sa gate. Nang bumukas ang malaking gate na bakal, hindi isang delivery man o isang bisita ang pumasok. Dalawang sasakyan, isang itim na kotse at isang puting van na may logo ng gobyerno. Mula sa itim na kotse ay bumaba ang isang babaeng hindi niya kailanman malilimutan. Si Doña Imelda Villena, nakatayo roon na parang isang madilim na reyna. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Mula sa puting van, bumaba ang dalawang unipormadong pulis at dalawang babae na nakasuot ng vest ng DSD, Department of Social Welfare and Development. Ang puso ni Liana ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang patibong, ito na yon. Inantay ni Doña Imelda na makaalis si Ricardo. Inantay nito ang perpektong tiyempo para salakayin sila. Tumatakbo siyang pabalik sa silid ng mga bata. Ang kanyang isip ay nagwawala. Gising! Mga anak, gumising kayo. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man niya maisara ang pinto, narinig na niya ang mga yabag sa pasilyo. Malalakas at nagmamadaling mga yabag. At pagkatapos, isang malakas na katok sa pinto. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Ang kanilang munting paraiso ay biglang nilamon ng dilim. Ang malakas na katok sa pinto ay parang isang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa dibdib ni Liana. Hawak niya sa likod niya ang 4 na bata na ngayon ay gising na at nanginginig. Nararamdaman ng biglaang pagbabago sa hangin. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang kulungan. Wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. 2 pulis, 2 social worker, at sa likod nilang lahat, si Doña Imelda. Ang nangiti sa mga labi ng ginang ay hindi isang ngiti ng kaligayahan, kundi ng purong tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na ang laro. Nanalo ako. Good afternoon, sabi ng isa sa mga social worker, isang babaeng may malamig at propesyonal na mukha. Ikaw ba si Liana Santos? Tumango si Liana, hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Mayroon kaming court order. Patuloy ng babae inilalabas ang isang nakatuping papel. Isang order na pansamantalang ilagay sa pangangalaga ng DSWD ang 4 na menor de edad na kasama mo habang iniimbestigahan ang kasong kidnapping na isinampa laban sa'yo. Kidnapping. Ang salitang yun ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang banta lamang. Ito na ang katotohanan. Dala na nito ang bigat ng batas, ang lamig ng bakal. Hindi. Bulong ni Liana. Ang kanyang ulo ay umiiling sa pagtanggi. Hindi totoo yan. Hindi ko sila kinidnap. Mga anak ko sila. Miss Santos, naiintindihan namin na mahirap ito, sabi ng social worker. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng simpatiya. Ngunit kailangan naming sundin ang utos ng korte. Pakiusap, huwag mo nang pahirapin ang sitwasyon. Sa likod nila, nagsalita si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Gawin ninyo ang inyong trabaho. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng aking mga apo. Mga apo? Hindi makapaniwalang sigaw ni Liana. Ang kanyang takot ay nahaluan na ng galit. Kung tunay kayong nag-aalala sa kanila, hindi ninyo sila ipinatapon 5 taon na ang nakalilipas. Hindi pinansin ni Doña Imelda ang kanyang sinabi. Sa halip, ibinigay niya ang isang senyas sa mga pulis. Iyon na ang hudyat. Ang mga social worker ay nagsimulang humakbang papasok sa silid. Automatikong hinarangan sila ni Liana. Ikinalat ang kanyang mga braso para protektahan ang mga batang umiiyak na sa likod niya. Huwag! Huwag kayong lalapit sa kanila! Nanay? Sigaw ni Juan.
Humahawak sa damit ni Liana. Ayaw po namin sumama sa kanila. Pakiusap, ma'am, sabi ng isa sa mga pulis. Ang kanyang tono ay nagbababala na. Sumunod na lang po kayo. Desperasyon. Iyon ang tanging nararamdaman ni Liana. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang hinahanap ang pangalan ni Ricardo, kailangan niya siya. Ngayon na, nagring ito. 1, 2, 3. The number you have dialed is currently out of reach. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Ang katotohanan ay parang isang sampal. Wala siya. Malayo. Hindi siya darating. Nag-iisa siya sa labang ito. Nang makita ng mga social worker na wala na siyang magagawa, nagsimula na silang kumilos. Dahan-dahan ngunit may katiyakan, hinawakan nila ang mga braso ni Liana para ilayo siya sa mga bata. Bitawan ninyo ako. Nagpupumiglas niyang sigaw. Parang awan niyo na. Ngunit mas malakas sila. Ang isa pang social worker ay lumuhod sa harap ng mga bata, na ngayon ay sabay-sabay ng humahagulgol. Halika na mga bata, sabi nito sa pinakakalmadong boses. Sasama muna kayo sa amin. Ligtas kayo doon. Ayoko. Nanay Lian. Ang mga sigaw na yon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Liana. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na kamay ay nakaunat sa kanya. Sinusubukang abutin siya habang unti-unti siyang inilalayo. Si Doña Imelda ay nanonood lamang mula sa pintuan, isang malamig na saksi sa pagkawasak ng isang pamilya. Lumapit siya kay Liana, na ngayon ay hawak na ng 2 pulis. Sinabi ko na sa'yo, bulong niya. Ang kanyang hininga ay may lason. Dito ka hindi nabibilang, you are nothing. Ang huling lakas ni Liana ay nawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina, at kung hindi dahil sa mga pulis na humahawak sa kanya, bumagsak na sana siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luha. Ang huli niyang nakita ay ang mga social worker na dahan-dahang inaakay ang kanyang umiiyak na mga anak palabas ng silid. Ang kanilang mga sigaw ng Nanay Lian ay unti-unting humihina habang sila ay papalayo sa pasilyo. Ang kanyang mga braso ay bumagsak sa kanyang tagiliran, walang laman. Ang init, ang pagmamahal, ang buhay, lahat ay kinuha mula sa kanya sa isang iglap. Naiwan siya sa gitna ng kanilang munting silid, na ngayon ay maluwag at walang buhay. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi kaysa sa kanilang mga sigaw. Wala na sila. Talo siya. Lahat ay nawala. Ang ugong ng jet engine ng pribadong eroplano ng Bilena Corporation habang lumalapag ito sa Manila ay halos hindi na marinig ni Ricardo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang ritmo ng paparating na panganib. Ang 2 araw na biyahe ay tinapos niya sa loob lamang ng 16 na oras. Ang bilyong pisong kasunduan ay naisara niya sa isang pulong na puno ng tensyon at puyat. Ngunit ang kanyang tagumpay ay walang lasa. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na habang inaayos niya ang isang problema sa malayo, isang mas malaking sunog ang sumisiklab sa kanyang sariling tahanan. Pag-switch niya mula sa airplane mode, ang kanyang telepono ay halos sumabog. 10 missed calls mula kay Liana. 20 mula sa kanyang abogado. 5 sunod-sunod na text message mula kay Manang Celia. Bawat isa ay mas desperado kaysa sa nauna. Sir, bumalik na kayo. Nandito na po si Senyora Imelda. May kasama po siyang mga pulis. Sir Ricardo, parang awa niyo na. Kinukuha na po nila ang mga bata. Ang huling text ay ipinadala 10 minuto na ang nakalipas. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa yelo. Huli na ba siya? Manuel! Sigaw niya sa kanyang driver. Paglabas niya ng airport terminal, hindi na pinapansin ang mga taong nagugulat sa kanyang pagmamadali. Sa mansyon! Bilisan mo!
Ang biyahe mula sa airport patungong Forbes Park ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ni Ricardo. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang personal na insulto. Ang bawat mabagal na sasakyan sa kanilang harapan ay isang kaaway. Wala akong pakialam sa traffic, gumawa ka ng paraan. Sigaw niya sa driver, ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Sa loob ng sasakyan, ang mga piraso ng plano ng kanyang ina ay buong linaw na nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kaso, ang biglaang problema sa Singapore, ang tiempo. Isa itong perpektong patibong at siya, ang tuso at matalinong Don Ricardo Villena, ay pumasok dito nang walang kamalay-malay. Ginamit ng kanyang ina ang kanyang sariling ambisyon laban sa kanya. Nang sa wakas ay bumukas ang gate ng mansyon, ang tanawin sa harapan ay nagpatunay sa kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Nakabukas ang malaking pinto. May nakaparadang sasakyan ng pulis at isang puting van ng DSWD. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, tumalon na siya palabas. Tumatakbo siyang pumasok at ang unang bumungad sa kanya ay ang tunog. Ang tunog ng hagulgol, ang mga sigaw ng kanyang mga anak, at pagkatapos ay nakita niya ang eksena. Sa gitna ng malawak na foyer, si Liana, hawak ng 2 pulis, ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang katawan ay walang lakas, talunan. Sa kanyang harapan, ang mga social worker ay marahang hinihila ang 4 na batang umiiyak palayo sa kanya. At sa isang tabi, nanonood si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng tagumpay. Isang bagay sa loob ni Ricardo ang sumabog. Ang lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang disiplina, lahat ng lamig na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay naglaho. Itigil niyo iyan! Ang sigaw niya ay isang kulog, isang dagundong na yumanig sa buong mansyon. Sa isang iglap, lahat ay natigilan. Ang mga pulis ay napabitaw kay Liana. Ang mga social worker ay natigilan sa kanilang paghila sa mga bata. Maging ang mga bata ay sandaling natahimik, ang kanilang mga luhang mata ay napako sa figura ng kanilang ama na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Anong karapatan ninyong kunin ang mga batang ito? Mariin niyang tanong habang naglalakad papalapit. Ang kanyang presensya ay nagpapaatras sa mga unipormadong lalaki. Don Ricardo, nagsalita ang isa sa mga social worker, sinusubukang bawiin ang kanyang profesionalismo. Mayroon po kaming court order. Wala akong pakialam sa court order ninyo, putol ni Ricardo. Ang mga batang ito ay mga anak ko. Dito sila nakatira, sa kanilang tahanan. Ricardo, anak. Nagsalita si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panunuya. Huwag mong pahirapan ang lahat. Ang batas ay batas. Ang babaeng iyan, tumuro siya kay Liana na parang isang basura, ay walang anumang legal na karapatan sa aking mga apo. Legal na karapatan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Ricardo. Iyon ang susi. Iyon ang sandata ng kanyang ina. At iyon din ang magiging sandata niya. Ang kanyang affidavit? Walang silbi iyon ngayon. Ang kanyang pera? Hindi nito kayang pigilan ng utos ng korte. Kailangan niya ng isang solusyon. Isang solusyon na kasing bilis ng kidlat. Isang solusyon na legal, hindi maikakaila, at magaganap sa harap nilang lahat. Ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang kanyang mundo ay kumitid na wala ang mga pulis, ang mga social worker, maging ang kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay si Liana. Ang kanyang wasak na mukha, ang kanyang mga batang wala ng pag-asa. Sa harap nilang lahat, sa gitna ng sahig na marmol, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng sinuman. Lumakad siya palapit kay Liana. Hinawakan niya ang mga kamay nito at dahan-dahan
Marangal, lumuhod siya. Ang makapangyarihang si Don Ricardo Villena de Tetra ay nakaluhod sa paanan ng isang babaeng ilang araw lang ang nakalipas ay itinuturing niyang isang hamak na kasambahay. Natigilan ang lahat. Maging si Doña Imelda ay napaatras, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingala si Ricardo kay Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na mas malakas pa sa galit. Isang desperadong pangangailangan na iligtas ang kanilang pamilya. Liana Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Alam kong wala ako sa posisyon para humingi ng kahit ano sa'yo. Alam kong ang pamilya ko ay nagdulot lang sa'yo ng sakit. Pero ngayon, sa harap nilang lahat, may isang paraan lang para matigil ito. Isang paraan para bigyan ka ng karapatan na hindi na nila kailanman maaalis sa'yo. Huminga siya ng malalim. Pakasalan mo ako, maging asawa ko at ina ng ating mga anak sa harap ng batas. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot, nag-aantay. Si Liana, na kanina lang ay wala nang maramdaman kundi kawalan, ay nakatitig lamang sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa sakit. Sa gitna ng nasirang pag-asa, sa gitna ng kaguluhan, isang alok. Isang alok na hindi lang isang singsing o isang pangako, kundi isang kalasag, isang korona, isang pamilya. Habang ang lahat ay naghihintay, nakabuka ang kanyang mga labi. At mula sa mga ito, isang salita ang namutawi. Halos isang pabulong lamang, ngunit sapat na para marinig sa buong sansinukob. Ang salitang binitiwan ni Liana ay isang halos hindi marinig na bulong. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng foyer, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw ng tagumpay. Oo, ang isang salitang yon ang nagpabago sa lahat. Para itong isang malakas na alon na tumangay sa lahat ng tensyon. Ang mga pulis ay hindi malaman ang gagawin. Ang mga social worker ay nagkatinginan. Ang kanilang court order ay biglang naging isang walang silbing piraso ng papel. Ang isang akusadong kidnapper ay magiging asawa na ngayon ng ama. Isang legal na ina. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Doña Imelda. Ang kanyang maskara ng tagumpay ay gumuho, napalitan ng purong pagkagapi. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, walang salitang lumabas. Ang kanyang perpektong plano ay nawasak sa isang iglap. Hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng isang simpleng alok ng kasal. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang pagkakaluhod. Hinawakan niya ang kamay ni Liana at hinarap ang lahat. Tapos na ang usapan dito, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat ng isang hari. Umalis na kayo. Walang sino mang nangahas na tumutol. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, ang mansyon ay kumilos ng mas mabilis kaysa dati. Isang huwes na matalik na kaibigan ng pamilya Villena ang ipinatawag. Sa loob ng library, sa harap ng ilang piling saksi, kasama na ang 4 na batang hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit masayang-masaya na, kasama muli ang kanilang nanay Lian, isang simpleng seremonya ang naganap. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, tanging isang pangako at isang pirma sa isang papel na nagbubuklod sa 2 tao at nagliligtas sa isang pamilya. Ang kanilang karapatan bilang magulang ay naging solido na parang bakal. Ang kaso ni Doña Imelda ay naging walang basihan. Ang bagyo ay lumipas na, ngunit may isang huling bagay na kailangang gawin si Ricardo. Isang huling pagharap. Kinagabihan, habang si Liana ay abala sa pagpapatulog sa mga bata, na sa wakas ay payapa na sa kanilang silid, dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo sa opisina ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, isang anino lamang sa gitna ng kanyang marangyang kulungan.
Hindi na ito ang reyna na kanyang kinatatakutan. Isa na lamang itong matandang babae na natalo sa sarili niyang laro. Binuksan ni Ricardo ang ilaw. Hindi kumurap si Doña Imelda. Ano pa ang gusto mo? Tanong nito. Ang boses ay pagod at mapait. Hindi pa ba sapat na sinira mo ang lahat? Hindi ako ang sumira nito, Ina. Mahinahon niyang sagot. Inilapag niya sa lamesa ang isang folder, ang affidavit ni Teresita, ang nurse. Ikaw. Binuksan ni Doña Imelda ang folder. Habang binabasa niya ang testimonya, nakita ni Ricardo ang huling bahid ng kulay na nawala sa mukha nito. Takot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ricardo ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang takot sa bilangguan, sa kahihiyan, sa pagkawala ng lahat. Kaya kitang ipakulong sa salang ito, sabi ni Ricardo, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang katotohanan. Kaya kong kunin sa iyo ang lahat ng natitira mong kapangyarihan at dangal. Nag-angat ng tingin si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Anak. Ngunit umiling si Ricardo. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na pag-click nito ay ang tanging tunog sa silid. Kinuha niya ang affidavit at sinindihan ang isang sulok nito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda habang pinapanood niya ang papel na dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang ebidensya ng kanyang krimen, ang susi sa kanyang pagkawasak, ay nagiging abo sa mga kamay ng kanyang sariling anak. Bakit? Halos hindi nito mahanap ang kanyang boses. Hinayaan ni Ricardo na matupok ang papel bago ito binitawan sa isang metal na basurahan. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pagtanggap. Dahil hindi ako katulad mo, sabi niya. Pinipili kong maging isang ama, hindi isang berdugo. Ang pagpapakulong sa iyo ay hindi magbabalik ng 5 taon na ninakaw mo sa amin. Magdudulot lang ito ng dagdag na sakit sa pamilyang sinusubukan kong buuin. Huminga siya ng malalim at sa kanyang mga salita, pinutol na niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanila. Tapos na tayo, Ina. You have no more power over me or my family. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Sa kanyang pag-alis, narinig niya ang isang tunog, isang mahinang tunog ng paghikbi. Ang pagbagsak ng isang reyna sa kanyang trono ng kalungkutan. Natagpuan niya si Liana na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit may kapayapaan sa paligid na ngayon lang nila naramdaman. Lumapit siya at tumabi rito. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang silang nakatayo. Liana, nagsimula si Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin ito sa kanya, nagtataka. Para saan? Sa lahat. Sa ginawa ng ina ko. Sa ginawa niya sa ina mo. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng bigat. Ang utang na loob ko sa pamilya ninyo ay hindi mababayaran. Iniligtas ng nanay mo ang mga anak ko. Iniligtas mo sila. At ang naidulot lang ng pamilya ko sa inyo ay puro sakit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Hindi na mahalaga ang nakaraan, Ricardo. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Ang mahalaga ay ngayon. Patuloy niya. Ang mahalaga ay ang mga bata. Ligtas na sila. Tumango si Ricardo. Ligtas na sila. Dahan-dahan, maingat. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Liana ng isang segundo bago niya inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Ang kanilang mga palad ay naglapat. Ang magaspang na kamay ng isang lalaking sanay sa kapangyarihan at ang malambot na kamay ng isang babaeng sanay sa pag-aaruga. Magkahawak kamay, tumingin sila sa bintana ng silid ng mga bata sa kabilang dulo ng pasilyo. Sa ilalim ng malabong ilaw ng night lamp, nakita nila ang 4 na maliliit na anyo, mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama, ang kanilang mga dibdib,
ay payapang umaakyat baba. Ligtas, buo, magkakasama, isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon ng mga Vilena, na dati ay isang malamig at tahimik na museo, ay nagbago na. Ngayon, sa paggising ng araw, hindi na katahimikan ang bumabalot dito, kundi ang masayang ingay ng isang tunay na tahanan. Isang umaga ng Sabado, ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ay naglalakbay mula sa kusina. Ngunit ang nagluluto ay hindi ang chef ng pamilya. Papa, nasusunog! Sigaw ni Jose mula sa kanyang upuan sa kitchen counter. Hindi yan sunog, toasted lang. Natatawang sagot ni Ricardo habang pilit na binabaligtad ang isang hotdog na medyo maitim na ang isang bahagi. Nakasuot siya ng isang apron na may nakasulat na World's Best Dad sa ibabaw ng kanyang simpleng t-shirt. Ang dating Don na laging naka-suit and tie ay wala ng bakas. Pumasok si Liana sa kusina. Dala-dala ang isang basket ng mga bagong pitas na bulaklak mula sa hardin. Napangiti siya sa eksenang kanyang naabutan. Si Ricardo, na nagkakandara pa sa pagluluto, si Juan na seryosong nagbabasa ng isang libro, sina Jose at Julio na nag-aagawan sa huling piraso ng pandesal, at si Jaime na masayang kinukulayan ang pisngi ng kanyang ama gamit ang isang piraso ng uling na napulot niya. Ricardo, ano na namang kaguluhan ito? Tanong ni Liana. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumingon si Ricardo. Ang kanyang mukha ay may marka na ng uling. Good morning, Mrs. Vilena. Naisipan ko lang na sorpresahin kayo ng almusal. Mukhang ang almusal ang sinurpresa mo. Biro ni Liana. Lumapit siya at marahang pinunasan ang uling sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanilang dalawa. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang kasal na nagsimula bilang isang legal na solusyon ay dahan-dahang namukadkad at naging isang bagay na totoo. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, sa katahimikan ng kanilang silid o sa ilalim ng mga bituin sa balkonahe, nag-uusap sila. Ibinahagi ni Ricardo ang kanyang mga pangarap para sa kumpanya, ang bigat ng pagiging isang Vilena. Ibinahagi ni Liana ang kanyang mga simpleng pangarap, ang mga kwento ng kanyang ina, at ang 5 taon ng pag-aalaga sa mga bata ng mag-isa. Sa bawat kwento, mas lalo silang napapalapit. Ang respeto ay naging paghanga, at ang paghanga ay naging pag-ibig. Si Liana ay hindi na ang dating mahiyain at takot na kasambahay. Ngayon, siya na ang ilaw ng tahanan. Siya ang nagdadala ng init at tawa sa bawat sulok ng mansyon. Sa kanyang pamamahala, ang mga dating formal na silid ay napuno ng mga laruan, mga guhit ng mga bata, at mga picture frame na naglalaman ng kanilang masasayang alaala. Si Ricardo naman ay natutong maging isang ama. Ang dating awkward na presensya ay napalitan ng mga yakap, halik sa noo, at mga walang katapusang laro ng habulan sa hardin. Natuklasan niya na ang tunog ng halakhak ng kanyang mga anak ay mas mahalaga pa kaysa sa tunog ng stock market. Ibinaba niya ang ilang responsibilidad sa kumpanya para magkaroon ng mas maraming oras para sa kanila. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay, natuklasan niya ay hindi ang mga merger, kundi ang pagtuturo kay Jose na magbisikleta. Isang hapon, habang ang mga bata ay abala sa pagpapalipad ng saranggola sa hardin, kasama ang kanilang bagong alagang aso, isang golden retriever na pinangalanan nilang Lucky. Naupo si Ricardo at Liana sa ilalim ng puno ng mangga. Ang parehong puno kung saan dati ay lihim na pinagmamasdan ni Ricardo ang kanyang pamilya. Naalala mo ba nung una kitang nakita? Tanong ni Ricardo habang hawak ang kamay ni Liana. Tumawa si Liana. Paano ko makakalimutan? Gusto mo na akong palayasin noon. Hangal ako noon. Pag-amin ni Ricardo. Bulag. Nakatingin ako sa'yo, pero hindi kita nakikita.
Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ang kasal natin ay nagsimula dahil sa isang pangangailangan para protektahan ang mga bata. Pero gusto kong malaman mo, Liana, huminga siya ng malalim. Mahal kita, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa iyo. Mahal kita dahil sa iyong kabutihan, sa iyong tapang at sa iyong puso na mas malaki pa sa mansyong ito. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Ikaw at ang mga bata, kayo ang tunay na yaman ko. Ang mga luha ng kaligayahan ay namuo sa mga mata ni Liana. Walang engranding deklarasyon, tanging puro at tapat na mga salita na mas matamis pa sa anumang pangako. Mahal din kita, Ricardo, noon pa man. Papa, Nanay, tulungan niyo kami. Sigaw ni Juan. Ang saranggola nila ay sumabit sa isang sanga ng puno. Nagkatinginan sina Ricardo at Liana at sabay silang natawa. Tumayo sila, magkahawak kamay at tumakbo palapit sa kanilang mga anak. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, lumilikha ng isang ginintuang tanawin, isang perpektong larawan ang nabuo sa hardin. Si Ricardo. Nabuhat-buhat si Jaime sa kanyang balikat para abutin ang saranggola. Si Liana na nakayakap kina Jose at Julio habang lahat sila ay tumatawa. Ang asong si Lucky na masayang tumatahol sa kanilang paanan. Hindi na ito ang mansyon ng mga Villena. Ito ang tahanan ni Ricardo, Liana, Juan, Jose, Julio at Jaime. Isang tahanan na itinayo hindi mula sa bato at marmol, kundi mula sa mga piraso ng isang basag na nakaraan. Isang tahanan na pinatibay ng pagpapatawad. At isang tahanan kung saan ang puso, sa wakas, ay natagpuan na ang kanyang tunay na kapayapaan. Dito nagtatapos ang kwento, kung saan ang isang milyonaryo na dumating ng walang abiso sa oras ng tanghalian ay nakasaksi ng isang tagpong ni hindi niya inakalang posible, mula sa takot, panlilinlang, hanggang sa paglantad ng katotohanan. Ipinakita ng kwentong ito na ang kasamaan, gaano man ito kagaling magtago, ay may araw ding mabubunyag. At ang kabutihan, kahit minsan ay tila mahina, ay laging may gantimpalang nakalaan sa tamang panahon. Ito ang paalala na walang lihim na hindi sumisiklab at walang inosente na mananatiling talunan magpakailanman. Mga kaibigan, kung kayo ang nakakita ng ganoong tanawin, paano kaya kayo tutugon? Sa tingin ninyo, ano ang pinakamahalagang aral mula sa pangyayaring ito? Bago tayo magtapos, kumusta po ang araw nyo? Sana ay ligtas kayo, nakakain ng maayos, at napapaligiran ng pagmamahal. Mahalaga sa akin ang inyong boses at opinyon, kaya huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento. Maraming salamat sa patuloy na suporta.